Ating pag-aaral ngayon ay about sa electricity, which is the foundation ng sound system or other electrical related na machines or devices. Yung electricity is the one of the most important discoveries of the humankind. Kasi pinapadali nito sobra ang gawain ng isang tao. Hindi lang natin napapansin, pero dahil sa electricity, napakalaki ng pagkagaan ng trabaho ng isang tao compare sa panahon na wala pang electricity. Kasi ang electricity is yung energy na i-utilize yung energy without, kasi yung energy kasi is laging may kasamang conversion like fuel to electrical, tapos fuel to mechanical. So kapag may electricity, meron tayong mga motors na pumalit sa ating mga paggawa. Hindi na natin gagamit dahil sa motors, na-less na yung pagkilos ng tao. Tapos sasabayan pa ng mga computerized na productions, manufacturing. Ang electricity is ang meaning ng electricity o electricity is a flow of electrons, mostly push or pull. Ibig sabihin, sa isang AC alternating current is a form of electricity na napoproduce ng generators. Kaya ang ating AC current o electricity natin dito sa Philippines is 220 volts, 60 hertz. Itong frequency na to is 60 hertz is napaka-importante ng itong function na itong frequency na to. Kasi ito yung di po wala pang mga inverter na computer, inverter na motor, o ito na 60 Hz na to, ito yung nagpapaikot sa motor ng mga saka itong frequency na to, kailangan to, o alternating current, kailangan to para from substation or power grid may dahil sa malayo yung yung dahil sa malayo yung substation papunta sa town, kailangan niyang pataasin ng voltahe. Ang kailangan niyang pataasin yung voltahe ng 30,000 pataas. 30,000 volts. Na-achieve yan sa magitan ng AC current na may 60 Hz frequency tapos transformer by the use of transformer. Yan, napaka-basic nito pero karamihan hindi kasi alam ng ordinaryong mga tao kung paano nadidistribute yung kuryente at paano nakakapunta sa bahay kahit napakalayong lugar.
Kasi itong 60 Hz na to, may kinalaman to sa sound system. Kasi kapag hindi na filtered to ng capacitor, is nag-ano siya, lumalabas siya sa speaker. Ngayon, kailangan AC current kasi yung gamitin ng supplier ng kuryente dahil yung transformer nga is nagra-run sa AC. Hindi siya by the way, yung isa pa palang type of current natin is direct current. DC, yun yung mga tatagpuan sa mga batteries mostly. Saka sa solar panel. Ano pa ba? Mga chemical batteries. O, batteries na rin yun. Chemical reaction. Chemical reaction. Katulad ng hydrogen, like hydrogen power cell. Yung ibang sasakyan ngayon, may tinatawag na hydrogen cell. Yan. Kaya, yan lang yung mostly ang pinanggagalingan ng DC. Pero, pinaka-mostly na ginagamit natin is AC. Galing sa planta ng kuryente na may generators. Tapos, nakaka-produce siya ng 60 Hz to 20, depende sa voltage ng generator. Mostly, mas mataas dito. Pinakababa lang ito ng transformer. Kaya yan, technology ng tao sa buong mundo kung bakit na ita-transfer yung electricity from power grid o power producing company to household. So, magitan ng transformer at may voltage siya walang kinalaman yung voltage. Yung 60 Hz kasi pagkagaling sa Apocore, mini-maintain nila yung 60 Hz. At para ma-maintain yan, kailangan yung generator nila doon is tumatakbo ng 3,600 RPM. Yung ikot niya. Kapag bumaba dyan, yung RPM niya, nagbabago yung frequency. Ngayon, katulad sa mga ordinary na motor, katulad ng electric fans, kapag wala yung tinatawag na 60 Hz, hindi siya mag-operate o hindi siya iikot ng maayos. Kasi yung motor ng electric fan saka motors ng other appliances natin like washing machine, sewing machine, tapos yung mga rep natin, yung mga ordinary rep, kailangan niya na may frequency na 60 Hz para mag-operate, para umikot. So, dito na tayo, tapos na tayo sa pag-introduce ng electricity. Pupunta naman tayo ngayon sa mga factors na may kinalaman sa electricity. Ayun. Saan? Sa pen. Nasa Sa pen? pen mismo. Wow. Hindi, nasa pen. Nasaan? Pen? Ito? Oh. Meron dyan. Ulit. Ulit niya. Wala po saan. Mga ano yan. Kailan mismo lang din nasa pen? Ay, nasa pen. Yes, mismo. Dali, ano? Yes, ano? Bakit? Possible ba, Kuya Jeff, na ano? Nang bumaba sa 60 Hertz ba? Tama ba? Hertz ba? Oo, possible yun. Kasi lalo na kapag nagkaroon ng power source. Ma? Ay, wait lang, Kuya Jeff. Ma? Nasa chapel din nagdi-deliver. Ay, pumunta din sa Toledo store. Tapang mo, sige na, Ma. Nandun na daw siya. Oo, possible yun na bumabaw sa... Sa 60? Kaya nga dito... Paano gagawin noon pag bumaba? Mostly kapag bumababa yung kunyari sa hydroelectric, yung ano nila, yung umiikot na generator nila doon, kailangan ma-maintain yung speed na yun. Kaya kapag hindi pa na-maintain yung speed na yun, hindi
hindi pa inoon yung ano noon, yung pinaka-switch nila para mag-flow yung ano, yung voltage. Kasi kapag hindi wala sa 60 Hz, ano, iba rin yung function ng transformer. Ibig sabihin, magiging inefficient siya, ganun. Kasi hindi niya na-achieve yung tamang frequency niya. Doon kasi siya naka-design. Kasi ang transformer na mas mataas ang frequency, mas iba rin yung ginagamit ng materials, iba rin yung ano, ganun. Kaya, saka yung mga motor natin dito, katulad ng electric fan, iikot yan ng mabagal kapag mababa yung hertz. Tapos kapag mataas naman, maaaring umiikot yan ng mabilis. Kasi, dyan siya naka-design sa ano. Kaya mini-maintain ng power, ano yung 60 Hz. 60 Hz. Parang default yun sa ano, Pilipinas. Ngayon din, kapag sa mga power amplifiers din, kapag mababa yung frequency niyan, ano, magkakaroon yan ng effect sa tunog. Kasi ano siya magkakaroon siya ng problema sa filtering network niya. Kaya minsan kapag nag-brown out, minsan hindi lang nila kayang i-produce yung ganong frequency, kaya pina-off muna nila yung ano, kasi nga kunyari nagkaroon ng problema sa mga ano, substation. Tapos hindi nila mai-restart yung ano, o kaya na-restart nila yung planta nila, hindi pa umabot sa 60 Hz. May narinig nga ako noon dati na ano hindi pa raw umabot sa ganong frequency, ano, kaya hindi muna nila inaano. Yung bilis ng generator, hindi muna nila ino-on yung ano, pinaka-kuryente nila, ganun. Kaya yun. Ngayon, dito tayo ngayon sa ano, dahil ang electricity kasi minsan napo-forget natin yung valuable ano niya. Yung pakinabang niya kasi simula pagkabata natin nandiyan na siya. Pero napakalaga ng electricity sa ating buhay. Kagaya ng ng mga ilaw na yan, kapag walang electricity saka mga electric fan, tayo iinit at hindi tayo nakakita ng maayos kapag wala yung electricity. Ngayon, ang pinaka-importante dyan is yung power distribution. Kasi yung power na yan, o energy, is naibibigay sa'yo ng mura. Mas mura siya kaysa compare sa internal combustion engine. Tapos, wala pa siyang gaanong maintenance. Less maintenance. Kasi na siya, dumadating sa'yo, finished product na. Sakto na. Ikakabit mo na lang sa mga devices mo. Kaya ngayon, ang sa kuryente kasi, yun yung dito sa ating church, mostly sa medium, yung mga ginagamit natin is gagamitin ng kuryente. So, kailangan alam din natin yung paano, kung ano yung first na safety, diba? Safety first nga. Tapos, yung mga natin, tawag doon, pag-maintenance, para maging safe siya. Tapos kung paano natin gawin, i-repair. Ang isang kunyari, extension, kailangan natin i-repair yun, gano'n. So, dapat alam natin yung safety para hindi naman delikado sa ating kasi life-threatening din kasi ang electricity. Kaya dapat may kaalaman tayo para sa pag-handle ng gano'n kind of work. Kasi kaya nga mayroon tayong tinatawag na electrician. Kasi yung electrician, siya yung nag-aral para sa trabaho sa electricity o electrical, gano'n. Ngayon, unang primary concern kasi sa sa kuryente is yung yung nature niya na nakakapatay talaga siya. Kapag ang current na dumaan sa ating katawan is 0.1 ampere. So, dyan na tayo papasok ngayon sa tinatawag na current, resistance, saka voltage.
Ito na voltage. Yung current is nasusukat siya sa pamamagitan ng ampere. Ampere. Tada! Ano? Yan. Yung voltage is the potential difference. Pero ayan, ito yung lakas ng tulak. Tulak? Is the force of push ng electrons. Kaya yung kapag mataas ang voltage, kaya niya nang tumalon sa air dahil sa malakas yung tulak ng voltage. Kapag maabot ng mga 30,000 volts, 30k volts, ano na siya, kaya niya nang tumalon from another wire, mga ilang inches ang kaya niyang talunin dahil sa lakas ng kanyang potential difference. Ngayon, itong resistance na to ay current muna tayo. Current is the dami ng electrons. Mas mataas na dami ng electrons, mas mataas ang current. Bakit? Ang isang devices kasi kapag mataas ang konsumo niya sa current, high power yun. Kasi same lang yung voltage natin sa mga devices Pero nagkakatalo lang sila sa current. Dahil magkaiba sila ng resistance. Itong resistance naman, ito yung resist na pagpasok o pagdaloy ng of electrons. This is the flow of electrons. May physical device tayo dito sa resistance, yung tinatawag na resistor. Ang kanyang unit is ohms. Kaya makikita nyo sa speaker may tinatawag na 8 ohms, 4 ohms. Yan. Kaya meron siyang unit. Ito naman current is ampere or A. Yung voltage is volt. So, ang normal natin ginagamit dito sa Pilipinas is 220 volts. Pero, ang mga devices, hindi mostly, ang mga devices is yung 220 volts, kina-convert nila yan sa 5 volts o para sa pag-charge sa mga cellphone. Tapos, yung mga amplifier naman natin sa dito sa charge, amplifier, gumagamit siya ng 50 volts, 0, negative 50 volts. Nagagawa yun sa pamamagitan ng transformer nga. Itong mga charger ng cellphone natin is yung transformer niya is ginagamitan ng other electronic devices para ma-convert siya sa 5 volts. Hindi siya katulad ng sa amplifier na pure transformer lang talaga. Tapos ma-convert na siya sa ganung voltage. Ito na. Wait lang. Sige, ano muna. Nakapost ko pa yung tanong. Sige. Yung current is yung nabanggit kanina na ito yung kapag umabot sa 0.1
ampere yung dumaloy sa katawan ng tao regardless sa voltage. Pero usually ang nakakaabot lang ng ganong current is 45 volts to 220 volts. Maaari nang ma-deads yung tao kasi umaabot na sa 0.1 ampere ang dumadaloy na current sa kanyang katawan, lalo na kapag basa ang katawan ng tao. Kaya be aware kapag basa yung, o kaya bago ligo kayo, tapos nadikitan nyo yung isang wire ng AC line, so magiging subject kayo sa electrocution. Then sinasabi nyo nag-run kayo. Yan. Bale, ang supply pala ng ating AC current is line 1, line 2, saka ground. Kaso hindi na to sinasama ng sa bahay. Bali 3 wire yan galing sa sa kontador. Kaso ito ginaground na lang sa lupa. At ito rin ang dahilan kung bakit tayo nakukuryente dahil sa ground. Itong ground na to simula sa pinanggalingan ng kuryente, naka-grounded niya siya sa lupa. Para for the main purpose ng sa kidlat. Kaya yan ginaground sa lupa. Kasi kaya hindi nila hinayaan na floating yan. Kasi kung walang ground yan at na kuryente yung linya ng papunta rito sa mga household, pag tinamaan yung kuryente, yung wire ng distribution, lahat pati hanggang sa household magkakaroon ng sunog. Kaya mangyayari niyan, kaya niground nila kasi distribution line nila, isang pinaka nasa taas na wire is ground ito. Kaya kapag bago tamaan ng kuryente yung kidlat yung linya ng live wire papunta sa mga bahay, tatamaan muna yung ground. So ma-discharge niya siya sa lupa yung pinaka main purpose kung bakit may ground ang for safety reason. Para didirekta sa lupa. Kasi pwede nilang gawin yan na walang ground. Kaso nga dahil sa may kidlat, maaring lahat ng kanilang mga planta, maaring masumabog yun. Kaya gumagasa sila para sa wire ng ground, saka sa connection ng ground para sa mostly sa lightning arrestor yan para sa kidlat. Kasi kung hindi siya naka-grounded, pupunta siya sa mga kabahayan at maaaring makapatay ng maraming tao sa isang kidlat lang. Kasi napakalakas ng power ng kidlat. Kaya yun yung purpose ng kung bakit may ground. For safety. Pero yung ating mga amplifiers, may tinatawag din yan ng ground. Yung negative side o yung block ng speaker, yun yung pinaka-ground niya. Pero hindi siya kagaya ng sa supply natin sa na for safety purpose. Ginawa siya para return path ng signal ng speaker. Kasi AC line siya, kailangan yung niya is neutral, 0. Para yung return path ng kuryente is ganito. Para siya nag-swing. Kaya actually, ang positive sa negative ng speaker is hindi talaga siya na DC. Na tinatawag na plus and negative. Kaya mali rin to ang term na mayroon siyang plus saka minus. Usually, dapat lang siya. Line 1, tapos ground, gano'n. O kaya signal, ground, gano'n. O kaya AC to ground. Kasi ang plus nakaano sa DC, pero
Ibig sabihin niya, hindi positive na supply voltage niya, kundi AC pa rin, AC. Kasi kaya ito naman, ground, wala tong negative or positive. Zero siya. Ito kasi, itong ground na to, zero to. Tapos ito, mga ganun niya. Ito naman pabaliktad. Mag-asawa tong dalawang to, line 1 sa line 2. Ito yung pang gitna nila. Zero. Kasi kaya rin natin pinag-aralan yung AC kasi ang sound system kasi para rin siyang AC. Ang pupunta sa speaker na power is alternating current. Hindi tutunog ang speaker kung wala siyang AC supply. So, ang speaker natin is, ang technology din yan, is tinatawag din siyang inverter. Kasi, from DC to AC. Yan yung inverter. Kasi ang AC to DC is tinatawag na converter. Pero naging sikat lang sa atin ngayon dahil sa aircon, tinatawag na technology ngayon na digital inverter. Ibig sabihin ng digital inverter, kung computer controlled na yung pag-transfer from DC to AC, direct current. Yung DC yung may positive, negative. Itong AC wala siyang positive but negative. Kaya ang pupunta talaga sa speaker niya is wala siyang positive saka negative. Kasi AC siya saka ground lang niya. Yan yung mostly na yung mga hindi galing kabisado yung mga patungkol sa kuryente. Sakala nila positive supply saka negative supply. Which is mali rin yun. Mali din yung pag-sabi na yung sa AC line na ito yung positive, ito yung negative. Ang positive natin is palaging ang color coding niya is red. At ang negative is black. Ganon din sa speaker wire, black saka red. Kaya kapag may nakita kang wire ng speaker wire na nakalagay parang red, yung kanyang positive na symbol at yung black. Symbol lang yun kasi hindi naman talaga siya positive. At hindi naman talaga siya negative kasi yung black na yun is ground yun. Tapos yung red, signal o kaya AC supply yun naman. So, naging common lang na positive saka negative pero hindi talaga siya positive o negative. Ngayon yung resistance, siya? Kapag may resistance yung ay sa resistance, ay sa circuit. Ay, no. Yan. Kaya ito yung resistance niya, ito yung voltage, ito yung kanyang wire. Kapag dumalay dyan yung kuryente, nag-close loop siya. Close loop. Magkakaroon siya ng tinatawag na current. Pag dumalay pa lang ng kuryente, hindi pa lang magkakaroon. Oo, kasi kung putol yan, walang current dyan. 0 ampere yan. Kapag putol. Pero kapag closed loop na siya, yung dugtong na siya, ito yung tinatawag na resistor natin o kaya load. Ano ba yan? Charger ng cellphone, washing machine, ganyan. Inano lang natin siya sa para siyang resistor o resistance sa isang circuit. Ito kasing ating supply natin na naka-symbol dito is ito yung symbol ng DC or battery. So kapag pinalitan natin siya ng AC supply, yan. Hello. Yan, AC supply. Para din siyang DC din na circuit. Kaso ang problema lang kasi sa AC nga, nagpapalit siya at ng 60 times
60 times siya nagpapalit ng positive to negative. Or from negative to positive. Ayun yung AC niya. Kaya ayun yung pinagkaiba ng AC sa DC. Nagpapalit siya ng positive sa negative. Ng 60 times per Bawat seconds. Hindi. At a given time, kunyari ito, 1 seconds to. Ito, 0 seconds. Ano siya? Meron siyang 16 ganun-ganun, no? Ah. Ibig sabihin yun, meron siyang 60 Hz, di ba? Oo. Nagpapalit siya ito, positive, negative. Ngayon yung asawa niya, yung isang 1, line 1 niya na, Oo. yung line 2 niya, yung asawa din, nagpapalit din, kabaliktaran niya. Positive to, di ba? Ito naman negative. Itong sa taas, ito yung positive side. Tapos itong sa baba, negative side. Ginap lang natin siya. Kapag ginap natin kasi siya, para siyang alon-alon. Pero sa totoo lang, sa pinaka-nangyayari talaga yan sa sa isang wire is tumutulak siya saka humihila. Kunyari, tutulak lang kasi sa isang electrons ay sa isang wire, tutulak siya. Kasi hila. Yung electrons yung ano natin yan. Alam mo yung electrons yung nasa atoms. Tutulak siya ng ngayon, 60 times per second siya. Kaya nangyayari nga, may sabi, nakuryente ako para akong hinihila. Oo. Actually, parang yun eh. Reaction lang ng katawan natin yan. Pero ang talaga ay natin, isitulak ka, hihilahin ka rin. Oo. Ng 60 times. Kaso yung katawan natin, yung reaction ng mga muscle natin, kaya makaganon tayo, nakuryente ito, maring gumanon. Kasi yung mga muscle natin is electrically controlled yan eh. Pati nga yung brain natin, may kuryente rin yung dumadami. Kaya may kinalaman din tayo sa electricity. Yung katawan natin. Kaya nagre-react yung katawan natin sa flow ng electrons din. Ngayon, may kinalaman kasi yung AC current sa ating mga signal cable. Kasi once na nakadikit yun sa pinaka-AC line, nagra-radiate kasi yung may radiation kasi sa AC line dahil sa pagbago-bago ng kanyang tulak sa nagkakaroon siya ng electromotive EMF, electromagnetic field o electromagnetic, nagkakaroon din siya ng electromagnetic radiation. Kaya nangyayari yung nagkakaroon siya ng interference sa ating mga signal wire katulad ng microphone. Kasi bakit? Mababa lang kasi yung kanyang yung current niya, mababa yung current niya. At konting pagbabago lang ng electromagnetic field galing sa AC line. Kasi ang electromagnetic field kasi niya, para siyang nagpabago-bago, taas baba. Kaya yung minsan nakakarinig tayo sa speaker na ganon, yung tunog na parang motor. Kasi nga, yung 60 Hz na yan, ay yung tunog ng operation ng motor or generator. Tapos, kapag pinid mo rin yan sa motors, electric motors, ganyan din ang magiging tunog niya. Dahil ayun yung frequency niya. Okay? Ito, dahil sa mic, yung signal ng mic natin is na kapag nadikit yan sa malapit sa AC line, minsan, lalo na kapag mababa yung insulation ng ating mic cable, low quality mic cable natin is mag-transfer yung humming sound na 60 Hz sa ating input ng ating amplifier. So, yun yung nagiging dahilan kung bakit parang mayroon siyang garalagal na gano'n. Para siyang motor na tunog. Kaya dapat itong mga slow galing sa microphone na na signal cable is malayo sa ating mga AC line. Dahil nagkakaroon siya ng tinatawag na interference. Yung sa papunta sa speaker, hindi siya nagkakaroon ng interference kasi high current na siya. Hindi na siya parang hindi siya na modify kasi mataas na yung power niya. Kaya minsan itong mic na to, dahil masyadong malayo yung niyan, ang ginagamit ng technique, may kakabit silang device dyan para ma-amplify yung yung power niya. Saka siya i-transfer sa malayong kunyari lang metro, 20 meters,
Para yung sa 20 meters na yon, walang interference. Meron siya tinatawag na preamplifier. Lahat ng sa mixer gumagamit ng preamplifier. Yung mga pagbo-volume, preamplifier, mayroon yung pyesa, device na tinatawag na op-amp. Mostly yan lang makikita mo sa mixer. At nakikita rin to sa pinaka yung power amplifier. Yan. Power amplifier. Amplifier. Napaka-importante ng op-amp na yan. Kung pagbabasehan mong op-amp na yan, meron yan, isa siyang IC, integrated circuit, na may dalawang input, positive saka negative input. O non-inverting input saka inverting input. Tapos ito yung output niya. Ngayon, pinakilala ko tong IC na to, yung op-amp, kasi siya yung general na ginagamit sa sa dual na microphone output. Meron kasing tinatawag na XLR ba yun? XLR na connection. Tatlo yung kanyang wire compare sa 2 wires na microphone na yan. Yan. Kaya meron tinatawag na 3 wire kasi meron siyang passive sa sa connection natin, puro tayo ganyan na rin kasi yung mga conventional na yung dating mga microphone wire, dalawa lang yung wire nun. Pangit yun kasi prone sa interference. Kapag nadikit mo lang siya sa yung sa AC line, sa mga motor, nagkakaroon siya ng humming sounds o Yung 3 wire kasi is siya, mas maganda kasi hindi siya prone sa interference kasi gumagamit siya na ini-utilize niya yung tinatawag na op-amp. Yung tatlong wire na yun is positive saka negative, tapos yun nga yung non-inverting saka inverting input, tapos yung ground. Kaya tatlong wire siya. Itong op-amp na to, ito yung pinaka-technology ng sound system na reliable siya sa interference, lalo na sa long distance na long distance na wiring ng input. Kasi ang niyan, ang voice coil ng microphone niyan is ganito. Ito yung kunyari, ito yung positive, ito yung negative, ito yung ground. Ito yung voice coil niya. Kasi ang niya, pinagko-compare niya yung pinagkaiba pinagko-compare niya rito sa op-amp. Yung signal. Ngayon, kapag may hindi purong signal na nabasa, kina-cancel niya yun. Ang nilalabas niya lang is yung purong kunyari, itong signal na to na damage dahil sa interference. Tapos doon buo. Ang i-compute niya is yung ang output niya is malinis pa rin. Kasi binibigyan niya to ng reference eh. Itong signal niya, kaya ito magaralgal. Ito buo. Bali magi-smooth to. Kasi ito dito sa kabila is smooth. Kaya mangyayari, smooth siya dito ang output niya. Parang inaayos na siya. Oo, kasi nga pinagko-compare niya. Comparator siya eh. Comparator. Kaya may op-amp. Kaya kailangan natin tatlong Tapos, dahil sa tatlo yung dalawa yung signal niya, less siya sa interference kasi siya eh. Yung wave niya, saka dito, parang minamatch niya, tapos, nababalance yung niya sa wire.
balance yung pinaka dumadaan na kuryente. Yun yung kinaganda niya, bakit tatlo. Kaya magtataka, bakit tatlo yung aking wire dito, tapos dito dalawa lang yung sa pang-video kay ng mic. So yun yung kinaganda ng op-amp kasi kino-compare niya. Parang pinoprocess niya rin siya. Para siyang computer din, pero analog computer. Kasi, kino-compare niya yung dalawang input data, positive saka negative. Tapos, may result siya na isa lang. So, itong op-amp na to is meron tong mechanical counterpart para sa mga mechanical machineries. Yung mga nagko-compare ng mga pressure, ganyan. Pinag-aaralan yun sa mechanical engineering. Pero ano yun, mechanical na op-amp yun, o comparator. Tinatawag din yun na differential amplifier. Differential kasi inaano niya yung difference niya eh. Sinusukat niya. Parang kino-compute na rin. So, ayun yung tatlong wire. Kaya meron 3 wire na wire, tapos 2 wire. Pangit yung 2 wire kasi sa siya, susceptible siya sa interference. Kaya versus dito sa 3 wire. Saka ito, mas maiano mo siya sa mas malayo. Dito, maikli pa lang, may interference na. Kasi nga yung voltage nito, kasi may kinalaman kasi ang voltage eh. Ito kasi yung voice coil, napakababa ng voltage niya. Na napoproduce or Ngayon, ang nangyayari, dahil sa mahaba yung wire niya, humihina na masyado yung signal. Ngayon, nag-introduce na dun yung yung kanyang interference. Kasi dito sa atin kasi marami mga static di ba? Static electricity, mayroon mga signal from mga cellphone. Kaya kapag may nag-text, nagre-react sa kasi nga yung ating na mga input circuit is mababa lang yun sa voltage katulad ng mic. Kaya mostly kapag masyado malayo, mayroon tinatawag na preamp nga. Ito, preamp. Sa kanila ipapadalo yan sa sa input ng amplifier. Ngayon ito, dahil isa lang yung output niya, diretso na siya sa sa amplifier. Pero kung preamp lang to, tapos 3 wire din yung output, may ginagawa din sila dito para may pyesa rin to para dalawa rin yung yung kanyang output. Ang output kasi nito is na siya, amplified na. Ibig sabihin mataas na yung voltage niya. Minsan, pinaka-max niya is nasa 15 volts. Depende sa nito voltage nitong preamplifier. Kaya, kung compare mo sa 15 volts dito sa point something 0.5 volts lang siya. Kaya ito subject sa interference. Ito hindi kasi kaya niya na sarili niya. Amplified na siya. Pero hindi mo siya pwedeng i-output sa speaker kasi mataas na yung voltage niya pero mababa lang yung current current capacity niya. Kaya hindi mo siya pwede i-play sa speaker. Kasi itong 15 volts na to, kapag kaya ng pyesa, malakas na to yung tunog niya. Malakas na to kasi amplified na yan. Yung ibig sabihin, yung AC current niya, 15 volts na siya dito. Yung pinakatuktok niya, itong tuktok na to, 15 volts na siya. Tapos dito naman, 15 volts. Kasi yun yung natutunan ko sa pag-aaral ko ng op-amp. Kaya mangyayari, hindi na siya subject sa interference. Kaya sa compare mo rito, ang napoproduce nitong voice coil is 0.5 0.5 volts. O kaya sabihin natin 1 volt. Depende sa design. Ayun. Pero may standard talaga silang voltage. Hindi ko lang alam kung ano yung standard ng microphone na voltage. Hindi ko pa research, pero meron yung standard. Pati rin dito, may standard din to sa mga input ng ng output ng mixer. Hindi na natin inilam yun. Inilam natin yung basic kasi masyadong advanced level. Hindi man ako engineer. Nga. Pang-engineering topic lang to. Ang ginaalan natin kasi dito yung interference. Yes. Kung bakit nagkakaroon ng interference sa mga wire kapag nagkakadikit sila. Mostly din nagkakaroon ng problema yung ating mga input sa pamamagitan ng Yung kunyari, napuputol yung ground. Yung ground napuputol. Yung tinatawag na ground niya. Ito, kapag naputol siya, mag-iingay talaga siya.
Kaya ito yung diretso sa mic. Kaya rin nakakabit ko sa mic. Yung wire na yan. Naputol yung isang wire niya, mag-iingay siya. Kahit di naputol yung pinaka ano niya, yung pinaka kunyari, no? Kunyari, yung, di ba, dalawa, kunyari, isipin mo na lang na ito yung wire nung ano. Dalawa yan. Kunyari, dalawa lang yung ating signal sa ka-ground lang, yung ating mic. Kasi yung mic natin tatlo, di ba? Oo. Ngayon, yung kapag naputol yung isang wire dyan, kaya sabihin natin tatlo, naputol yung isang signal wire. Dito, sa malapit sa microphone, mag-iingay na yan. Kasi ano siya eh, yung length nito, makakasagap siya ng other interference. Makakasagap to itong naputol na Yung linya naputol niya. mismo. Buti kung naputol siya, malapit. Dito sa ating mixer. Dito siya nakakabit. Sa ating mixer. Dito na naputol. Hindi yan mag-iingay, parang wala lang yan. Pero kung doon siya maputol sa ano, malapit sa mic. Kaya nga di ba kapag nag-release yung mic natin, Oo. nagaano siya yung iingay ka agad. Ayun yun na po, kasi malayo yung wire. Nakakasagap siya ng Ibang interference. Lalo na yung ano, nasagap niya yung ano, yung isa AC natin, AC. Kasi hindi natin nalalaman, may mga flow of electrons dyan sa ano, mga radiation. Nasasagap yan ito. Parang nagiging antenna siya. Antena, tapos dumadaloy sa mixer na ina-amplify ng mixer yung noise. Yung ingay. Oo. Ayun, kaya nangyayari, maingay siya. Nagugulat yan. Mostly sa mga connection yan eh. Bakit? Kasi yung connection niya nagluluwag, kakatanggal-tanggal. Ngayon kasi wireless na tayo. Dati yung mga wire na ano, doon siya nagkakaroon na sa connection. Yung wireless naman, minsan naman nagkakaroon siya ng problema yung sa kabitan niya. Yung sa receiver niya, di ba? Yung wire na to, kunyari loose, kaya nagalaw. Kaya hindi na maayos yung signal path niya. Kailangan kasi niyan, mahigpit yung ano, yung connection nila. Ganun din pala yung sa ating AC line. Pinaka-importante na yung ating mga connection sa ating 220 volts is mahigpit. Ito yung sasaksakan. Kapag maluwag po yung saksakan natin sa ating outlet, magkakos siya ng heat. Yung heat na yun is binabayaran mo yun. Pero dahil lang yung sa maluwag lang yung ano, yung connection. Mag-extend na ba kayo? Ngayon, kanyari, yung electric fan, sinaksak mo sa saksakan. Napansin mo, bakit ang init ang saksakan? Kaya uminit yan kasi yung connection niya sa maluwag. Tumatalo na yung kuryente. Imbis na diretso lang yung kuryente dun sa pinaka-wire niya. Tatalon yung kuryente, magkukos siya ng heat. Kaya kapag tumatalon ng kuryente, nagkukos siya ng heat. O yung hindi siya ganong mahigpit. Kaya yun yung marami na susunod na bahay. Yan yung pinaka number one reason. Sabi, ay electrical po kasi ano yan, yung kuryente niya, ang nangyari yan, parang nagiging kunyari electric fan. Electric fan siya, tapos yung saksakan maluwag. Parang nagiging ano yan, parang nagiging manipis na wire. Yung wire mo, parang ang pinaka-connection niya, manipis ang wire. Doon sa pinaka-maluwag na saksakan. Kaya nag-iinit siya. Yung heat na yon, ano yun? Heat loss. Katumbas ng energy. Tapos, kapag may init, minsan, yan nag-aapoy yan. Kaya yun nangyari. Nasusunod yung bahay. Yan yung nangyari sa ano. Tapos, ano yan eh, nagkakaroon ng itim. Ayun yung pagmumula ng apoy. Yung wire na yun. Kaya dapat, lahat ng, lalo yung mga nasa kisame, yung mga kuryente yan, yan yung pinakadelikado kasi hindi mo nakikita na nag-iinit ka pa, bumaga na pala. Tapos, maglalabis yung apoy ka. Nakatago kasi ang ating kuryente sa mga, nasa loob ng, ng semento, nasa loob ng kisame, gano'n. Kaya yun yung, minsan hindi nila binibigyan attention yun, pero yun yung nagiging cause ng sunog. Kasi ang wire kasi na copper, lumuluwag siya over time. Yung copper na wire, yung pagkaka-splice, yung dalawang, lumuluwag yan. Kaya nga yung mga breaker na may higpitan na tornilyo, mga breaker, dapat noon, once a year, hinihigpitan yun.
Dapat marunong ka magigpit na hindi ka nakakuryente. I-off mo muna siya, syempre. Yun, kasi nga, sa company ko dati, every 6 months yata, o 1 year, iniigpitan yung ano, yung mga circuit breaker niya. Lumuluwag talaga siya, usually. Kaya din sa bahay, after ilang years, ano yun mo? Tandaan, kanyari ka mag ano, yung mga ano doon, yung breaker doon, mayroon yung ano eh, higpitan niya. Higpitan mo ngayong time na to, after 2 years, balikan mo. Mahigpitan mo pa siya, kasi parang lumuwag siya. Ganun siya. Pero dati, higpit mo na. Pero pagdating ng after ng ilang taon, maano mo siya ulit, maiikot mo siya ulit, nang madali lang. Yan yung ano natin sa kuryente. Ngayon, dito na tayo sa mixer. Yung mixer kasi, kapag kaya nagkakaroon ng feedback, from input sa mic, from to ano, speaker, ay doon mo sa amplifier, diba? The speaker. Ito yung speaker natin, ito yung amplifier natin. Ito yung mic. Kaya nagkakaroon ng feedback kasi yung tunog nitong speaker napipick up nitong mic. O kaya gaganon siya. Nag-feedback loop yun. Paulit-ulit na lang na nangyayari yun. Kaya, ano, naririnig lang natin is humming sound. Depende sa setup nitong mixer, maririnig mo siya matining. Ibig sabihin yung setup mo sa mixer mo, matinis. Kapag naman medium lang siya, para lang siya. Gano'n. Kapag naman puro ma-bass naman yung setup mo. Ayun yung trap. Kaya doon mo siya makikita yung ano mo, setup mo sa ano kapag nag-feedback. Kung ano yung matinis yung feedback mo. Sabi Matinis yung setup mo. O kaya yung mic mo is matinis. May kinalaman kasi yan sa mic din na gamit mo. Kaya ito, yung mic, na-adjust siya eh. Sa mga professional na ano na singer, na-adjust lang nila yung angle. Para kung gusto, kapag narinig nila, ito lang, para manipis yung boses ko. Gaganon nila yon. Kapag naman, ito lang, parang ma-bass, gaganon nila yon. Depende sa lapit, saka sa layo. Tapos ano, ganun lang yun. Tapos, kung gusto nila lakasan, lapit nila. Kasi nila lang hinaan. Pero kasi dito sa atin, hindi gaanong applicable yung ganyan. Kasi wala silang monitor. Oo. Kasi sa monitor lang nila nalalaman yung ganun. Kaya dun sila napipake yung mga lead singer natin, mga backup natin. Kasi, ang dinig nila kasi hindi nakatutok sa kanila yung speaker. Ang dinig nila iba. Sana naririnig natin kasi sa atin nakatutok yung speaker. Ang mangyayari, ang dinig nila matinis. Ang gagawin nila, bubuo nilang gano'n. Kaya ang nangyayari, nagbabago dito. Kahit sa mo naman, so maririnig nyo naman na, nagbago. Babagoy na naman nila. Kaya nagkakaroon ng... Hindi nagtutugmay. nagkakaroon ng error. Kaya ang pinakamaganda talaga, may monitor talaga. Kasi ma-adjust nila. Kasi instantly, pwede nilang baguhin yung tinis o kapal ng boses nila. Sila na yung mag-adjust, no? Ayun, sa ano kasi, sa professional na sound system, may sarili silang speaker. Doon lang, may adjustment na rin dyan na tone. Tatlo rin, yung high, mid, gano'n. Pwede lang adjustin yung tinis ng boses nila. Sila lang makakarinig. Pero dito sa pinaka-mixer side, DJ side, iba. Kung anong gusto ng DJ o yung sound operator, siya yung namamahala sa boses mo. Tapos lalagyan pa nila ng effects yun. Ikaw naman, yung effects mo, yan, may echo ka rin. Ikaw ang bahala sa speaker mo kasi may sarili kang monitor. Speaker. Oo. Ganun yan. Kaya dun sa doon. Tapos ganun din naman sa sa mga guitar, sa bass. Yung lakas ng kahit kaya may sarili kang speaker. Kahit mahina yung ampas mo dyan, malakas na rin. Hindi mo kailangan ng pag-snap mo. Rinig mo. Kaya ang nangyayari sa atin, then hawak nila yung speaker. Lalakasan nila. Hindi yung music, hindi na gaanong kaigihan kasi minsan dapat yung gitara medyo mahinang konti sa boses. Ang nangyayari, mas malakas. Mas malakas din. Kasi nga, hindi nila naririnig. Kasi gusto rin nila naririnig yung nila kasi syempre for enjoyment nila, saka yung quality ng strum nila napuproduce yun. So kapag naririnig na talaga yung kanilang device.
Sige, next ano na lang tayo ulit. Yay!